ang nag-iisang kamao na tatapos sa pinakamalakas na kaiju sa kasaysayang masasaksihan natin kung paano wawakasan ni Kafka ang isang catastrophic distraction. Dahil sa chapter na ito ay masisilayan natin ang isa sa pinakahalos imposibleng bagay na magagawa ni Kikoro Shinomiya na siyang maglalagay sa Mega Monster sa bingit ng kamatayan gamit ang isang ataking hindi mo aakalain na posible mula sa isang tao sa tulong ng kanyang ama at ina. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Matapos pakawalan ni Kafka ang huling suntok na magpapaatras sa Mega Monster, kaagad nag-inform si Okonogi na finally dumating na ang Mega Monster sa target point. Kaya napasigaw ang ating bida sa pangalan ni Mina na ngayon ay kasalukuyang nasa itaas ng main building rooftop ng 3rd Unit Defense Force. Hinanda ni Mina ang lahat upang ma-reload ang Kiraunus weapon, which is ang anti-giant class Kaiju Railgun, by completing a uni-engine load, erosion stage 3, and barrel cooling system, kung saan nila kaagad ni Mina ang target at pinakawalan ng isang putok na sobrang lakas na parang sinaliban ng determinasyon, puot at galit. Subalit ito ay napansin ng Mega Monster at sa dami ng mata niya, imposible rin naman talagang hindi niya mapansin ang mga bagay sa paligid kahit sobrang bilis pa nito, habang si Okonogi ay sabik na sabik at masusing binabantayan ang paglapag ng atake ni Mina. Biglang nag-charge up ang Mega Monster sa pamamagitan ng pag-ipon ng malakas na kapangyarihan sa kanyang bibig, bagay na naglagay sa isipan ni Okonogi kung ano tong ginagawa ng Mega Monster. Ngunit ang dalawang higher-ups ay parang alam na nila kung ano ang susunod na mangyayari dahil pinakawalan lang naman ng Mega Monster ang kanyang atake upang labanan ang pinakamalakas na firepower ni Mina Ashiro. Kaya sumiklab ang mga enerhiyang puwersa na bumayo ng kulog at kidlat sa paligid na sumira ng napakaraming gusali, habang ang Mega Monster ay hindi talaga nagpatinag dahil buong lakas na pinigilan ng atake ni Mina na parang Dragon Ball Z na ata ang nakikita ko mga lods. Nagulat ang lahat sa kanilang nakita. Napadilat si Hoshina sa nasaksihang kaganapan at si Narumi ay parang hindi makapaniwala, habang ang Chief Director General na si Itami ay napatulala na lamang dahil ito ang kauna-unahang kaiju na nagawang labanan ng pinakamalakas na atake ni Mina. Kung kaya't napasigaw itong si Nogizaka na napahampas sa lamesa at napawikang papanong nagawang makounter ang atake na yon, at si Kurozo ay tulala pa rin na pinagpapawisang nakita kung paano nasangga ng Mega Monster ang Kiraunus weapon. Napasigaw si Mina kung anong klaseng halimaw ito, kaya kaagad niyang nilockdown ng rapid fire upang palakasin ng kaiju power ng kanyang Kiraunus weapon hanggang sa lumaki at lumaki, kaya hinawakan na mismo ng Mega Monster gamit ang 6 niyang kamay para pigilan ang atake ni Mina. Lumabas ang pawis ni Mina at mga kaugatan sa mata sa sobrang lakas ng enerhiyang ipinalabas niya from Kiraunus weapon, to the point na nagkaroon na ng shorted circuit sa mga wirings ng Kiraunus na siyang nagpasiklab sa uni-engine system at kahit ang barrel temperature ay hindi na normal. Subalit ang Mega Monster ay patuloy pa rin sa walang hanggan niyang lakas na pinipigilan ng atake kahit ito ay nasa state ng rapid fire, kaya napasigaw si Okonogi na ilang segundo na lang ay tuluyan nang aabot sa sukdulan ng pagpapaputok, na nagpa-realize kay Mina na hindi niya na ito kayang pigilan. Ngunit bigla na lang may sumigaw, "Captain Mina Ashiro, umatras ka muna." At heto na nga mga lods, ang nag-iisang best rookie, si Kikoro Shinomiya, ngayon ay nasa itaas siya, tangan ang dambuhalang battle axe, handang i-unleash ang isa sa pinakamalakas niyang atake, kaya nagulat na lamang si Mina na napatingalang minamasdan si Kikoro. Eto na mga lods, ang pinakamaangas na wanted poster ni Luffy, ang 3 billion bounty, Sun God Nika. Bagong design natin to mga lods, ang design na sobrang simple subalit napakaangas. Front design natin mga lods, another unique One Piece logo. At ang back design, ang wanted poster ni Luffy na may 3 billion bounty. Lahat ng order natin mga lods may freebie sticker. Available na ang design na ito sa ating Shopee store at TikTok shop. Ang link ay nasa comment section. Habang nasa ere na inihahanda ang pagpapakawala ng isa sa kanyang pinakamapanganib na teknik, ang application ng kanyang sariling squadron style axe technique, ngunit sa gitna ng tensyon siya ay nakikiusap.
Alam niyang siya ay nasa hangganan na. Makikitang ang kanyang kasalukuyang release force ay bumaba na lamang sa 51.8%. Kaya't buong puso siyang nakikiusap na sa isang huling pagkakataon lang, isang huling bagsak, ang kailangan lang niya ay ipahiram ang lakas. At doon napansin ni Corozo ang isang bagay na halos imposible. Ang biglaang pagtaas ng release force ni Kikoro mula sa 51.8% patungo sa 93%. Isang pangyayaring hindi niya maipaliwanag at walang makaalam kung saan talaga nanggagaling ang kapangyarihan na iyon. Subalit may isang bagay ang tiyak dahil may humawak sa axe ni Kikoro. Parang kamay ng isang spiritong babae at sa huling pagkakataon piniga niya ang sarili na gamitin ng number 1 Sritina upang matukoy ng eksakto ang vital points ng Mega Monster. Sinabi ni Kikoro, ang pagiging troop member ng Defense Force ay ang pagiging sibat din ng bayan at kalasag ng mga mamamayan. Subalit ang huling atake na ito ay iaalay ko lamang para sa'yo. Biglang naalala ni Kikoro ang kanyang ama na si Isao Shinomiya. Mga panahong noong masaya pa lamang silang nagsasama kahit wala ang kanyang ina, mga ngiti at kasiyahan na nadarama nila sa isa't isa sa kabila ng pinagdaanang masasakit na nangyayari sa kanilang buhay, at dito'y ibinuhos ni Kikoro ang kanyang atake sa iisang bagsakan gamit ang kanyang number 1 axe technique, squadron style Falling Thunder, at napasabing sayo ko lang ibibigay ang lahat, na parabang naging double meaning ang kanyang sinabi dahil nasa loob rin naman sa katawan ng Mega Monster ang kanyang ama na si Isao Shinomiya. Kaya parang binatukan lang ni Kikoro ang Mega Monster gamit ang kanyang axe na nagsilbing martilyo na sobrang nagpaigting sa Mega Monster dahil sa nararamdamang sakit, to the point na nawalan nito ng malay at dali-dali namang umalis si Kikoro para kaagad kunin ni Mina ang pagkakataon upang ibuhos ang kanyang natitirang lakas gamit ang Tyrannos weapon. Napadilat na lamang ang mga mata ng Mega Monster nang nagkaroon ito ng malay. Subalit huli na ang lahat dahil tumagos sa kanyang katawan ng atake ni Mina na makikitang ang ulo at katawan ng Mega Monster ay talagang sumabog at nawasak. Samantalang si Kikoro ay lumuluha na napasigaw sa ating bida, ikaw na ang bahala, Kafka Hibino. At heto na nga mga lods, nagmimistulang parang bolang kristal ang core ng Mega Monster. At ito ngayon ay nasa harapan na mismo ni Kafka Hibino. Nakasalukuyang hinahanda ang mala One Punch Man na suntok, One for All for One, Detroit Smash, o kahit ano pa yan, basta isa lang ang sigurado ko dito sa kamaong ipapakita ng ating bida mga lods. Mukhang mala Black Flash ata ang suntok na papakawalan ni Kafka at sinabi pa niyang ako na ang bahala dito. At sa ipinapakita dito mga lods na kaagad ring nag-generate ang Mega Monster matapos niyang mawasak. Ngunit huli na talaga ang lahat para pigilan ang suntok na to. Pag tumama ang suntok na to ni Kafka, siguradong wasak na to next chapter. At may napansin din ako sa core na ito mga lods, binabalutan pala siya ng shield at I think ito ang kapangyarihang shield ni number 2. So kaya pala hindi ito nawasak sa atake ni Mina dahil may shield pa na nakabalot sa mismong core ng Mega Monster. Kaya sobrang nakaka-excite ang next chapter, ngunit nalaman kong 1 month na naman bago magkaroon ng next chapter. And I think June 5 ata. Mukhang mahaba-habang paghihintay na naman ang gagawin natin. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!